So yun na nga mga idol at mga bayan, nagsalita na po mga bayan ha. Breaking news po ito, nagsalita na po itong asawa nitong si dating DPWH Secretary o Undersecretary Catalina Cabral mga kababayan. At hindi po talaga siya pumapayag na i-autopsy yung katawan nitong si Jose Cabral mga kababayan, sapagkat ayon po sa paliwanag ng asawa nitong si Cabral mga kababayan, sila na mismo yung kumukonfirma na si Jose Cabral nga yun hong nakita o yung bangkay mga bayan na natagpuan doon po sa baba mga bayan. So kiniklaim na nila, maging ng anak, maging ng itong asawa ni Jose Cabral, na talagang siya yun. So bakit pa daw ho i-autopsy mga bayan? Yun po yung paliwanag nitong asawa ni Jose Cabral. Kaya tumututol po siya na i-autopsy pa yung katawan nito mga bayan, sapagkat patay na nga, tapos bubuksan pa yung katawan. So nakakaawa mga bayan, kaya ayaw na ayaw pong ipa-autopsy nitong asawa ni Jose Cabral yung katawan nito mga bayan. So ngayon ay pakinggan po natin itong interview panayam dito po sa asawa ni Jose Cabral mga bayan. Ito po yung panayam. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. O, alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, magmadala namin sa Manila. Hanggang ngayon, hindi ba gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na, nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinginan nila kung ano yung tsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano? Yung... Ba't tayo papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Para lang anong dahilan na wala naman sila nakita foul play? May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno. Sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko niyo magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin sa trabaho galing rin sa gobyerno Kaya nga lumabas ako sa gobyerno Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa po kayo. Para Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito maramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo, kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Para pa doon silang punto. So, para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. Naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sir. Flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, ibahala yung attorney mo dahil kaming mag-asawa, iba yung namin. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. So, ang gusto niyo po, ma-release na po? Yun lang gusto namin.
magpapasko. Makasama man lang namin yung asawa, mga kasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mahubuli sila. Nagtatrabaho ng maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hiningi po nila? Nila wala yung pipirman doktor. Sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng hindi ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi na asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagdisgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Siguro accident yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung before that day. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, nag-usap lang yun. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, nung hearing, the 15. Then sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan Hindi ako nakikialam ng trabaho Sir, lasa lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na Asikaso ko pa namin yung gamit. Siyempre, asikaso namin yung tao. Okay. Sige, sir. Marami.